pagbati ng pag-ibig at kapayapaan ng Diyos ang sumasa atin. Salamat sa Diyos na muli akong nabigyan ng pagkakataon upang magbahagi, mag-share sa inyo ng mga salita ng Diyos, mga katuwiran ng Diyos na nagmumula sa kanyang banal na kasulatan. Ngayon ang aking maibahagi sa inyo na aral. Ano ba ang benepisyo ng pagkaawa sa mga dukha? Alam niyo po, halimbawa nakakita ka ng isang dukha at kailangan niya ng tulong. Halimbawa, pambili ng gamot ng kanyang anak o kaya pangkain ng kanyang mga anak o kaya pambili ng mga makakain. Ang sabi kasi ng Diyos, pag gagawin natin ang mabuti sa kapwa, sabi niya sa Kawikaan 19 verse 17, pakinggan niyo po, ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Yan po. Alam nyo ba ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan? Pag naaawa ka pala sa dukha ay pinapautang mo ang Diyos. Biro mo, napapautang mo ang Diyos na siya ang may-ari ng buhay mo. Siya ang may-ari ng buhay ng mahal mo sa buhay. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Tapos napapautang mo ang Diyos. Hindi ba napakalaking bagay nito na pag naaawa ka sa dukha, napapautang mo ang Panginoon, napapautang mo ang Diyos, di ba? Siya po ang lahat, siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Siya ang may-ari ng buhay mo, di ba? Napapautang mo ang Diyos. Kahit kailan hindi ko kayang pautangin ang Diyos. Siya ang may-ari ng buhay mo, di ba? Siya ang may-ari sa lahat ng buhay ng mahal mo sa buhay. Siya ang may-ari ng hininga mo. Paano mong mapapautang ang Diyos? Di ba? Pero ayon sa Biblia, pag naaawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Diyos. Kaya yung mabuting gawa, kaya tayo ginawa ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan sa Efeso 2 verse 10, ang sabi, pakinggan niyo po, tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa
mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po ang inihanda ng Diyos sa tao, yung gumawa ng mabuti. Diba? Kaya kapag naawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Ayon sa banal na kasulatan sa Biblia. Biro mo, napapautang mo ang Diyos kapag naaawa ka sa dukha. Kapag naaawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Kaya dapat alam ito ng mga tao, mga kapatid, mga kababayan. Kapag naaawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Ayon sa Biblia. Kaya, napakaganda po itong balita na ito na kapag ikaw ay naawa sa dukha ay napapautang mo ang Diyos. Kaya, at meron kang katiyakan. Kaya kapag ang Diyos ang nangutang, hindi pwedeng hindi ka babayaran. Diba? Sa panahon na darating, babayaran ka ng Diyos. Walang paltos yun. Kapag ginawa mo ang isang maliit lang na bagay, babayaran ka nun ng malaki. 1,000,000% ang patubo ng Diyos kapag gumawa ka ng mabuti. Pakinggan nyo po sa isang talata sa Mateo 10 verse 42. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito, ng kahit na isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Yan po. Kahit ano pa ang mangyari, babayaran ka ng Diyos talaga. Isang basong tubig lang ang pinainom mo sa dukha. Mga kapatid, dahil naawa ka sa dukha, naawa ka sa isang alagad, o naawa ka sa kapwa, gagantihin ka ng Diyos. Walang paltos yun. Babayaran ka ng malaki. At alam nyo po ba ang ganti niya, mga kapatid, mga kababayan? Pakinggan nyo po sa Mateo 25 verse 34 to 35. Kung magkagayoy sasabihin ng hari na nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Yan po, tingnan nyo po, mga kapatid. Pinainom mo lang yung isang dukha, ang ganti po niya sa'yo ng Diyos. Sabi niya, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan po, ang ganti ng Diyos kapag gumawa ka ng mabuti o naaawa ka sa dukha, ang ganti ng Diyos yung karihan. Ang ganti ng Diyos yung buhay na walang hanggan. Kapag naawa ka sa dukha, yan po ang ganti ng Diyos sa'yo. Kapag ikaw ay naaawa sa dukha, naawa sa
mga mahihirap, napakalaki ang ganti po ng Diyos, mga kapatid. Kaya, sabi ng Diyos, nagutom ako, pinakain ninyo ako. Nauhaw ako, pinainom ninyo ako. Diba? Kapag pinainom mo lang yung dukha, isang basong tubig, yung dukha, ang ganti ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapatid. Kaya, napakahalaga po na tayo ay maawain sa mga may hirap. Kapatid, gagantin ka ng Diyos ng malaki. Napakaganda po nun. Pinainom mo lang ang dukha, ang ganti ng Diyos sa'yo, buhay na walang hanggan. Diba? Napakalaki pala kapag gumanti ang Diyos. Kaya pagka naawa ka sa dukha, pinapautang mo ang Diyos. Biro mo, kapag naawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Siya ang may-ari sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Siya ang may-ari ng buhay mo, hininga mo. Pero ayon sa Biblia, kapag naawa ka sa dukha ay napapautang mo ang Diyos. Ba, napakaganda nun. Mga kapatid, mga kababayan, napakalaki pala kapag gumanti ang Diyos. Kaya pagka naawa ka sa dukha, pinapautang mo ang Diyos. Kaya pag ang Diyos ang nagkautang sa'yo, babayaran ka nun. Walang paltos doon. Pagdating ng araw, babayaran ka nun. Kaya hindi nakakalimot ang Diyos kapag gumawa ka ng mabuti, kahit yung pinakamaliit na bagay ang ginawa mong mabuti sa kapwa, ay gagantin ka ng Diyos. At ang ganti nun ay buhay na walang hanggan, kapatid. Kaya mga kababayan, ginawa tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. Hindi tayo ginawa ng Diyos na gumawa ng masama, kundi nilalang tayo ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Kapag nakagawa tayo ng mabuti sa kapwa, parang ang Diyos na rin ang ginawa natin ng mabuti. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, matuto tayong magmahal, umibig sa mga mahihirap para tayo ay makagawa ng mabuti sa kapwa, ay gagantin tayo ng Diyos ng malaki. Kaya sana po ay matuto tayong umibig sa mga mahihirap, lalo na yung mga dukha. Matuto tayong umibig sa kapwa, lalong-lalo na yung mga dukha, yung mga mahihirap. Mga kapatid, mga kababayan. Kaya tayo ginawa ng Diyos upang gumawa ng mabuti. Upang gumawa tayo ng mabuti, at yung mabuti na yon ay inihanda pa ng Diyos ng una upang siya natin lakaran. Yung mabuti na yon na inihanda ng Diyos. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakinig ng mga salita ng Diyos, mga aral ng Diyos, mga katuwiran ng Diyos na aking naibahagi sa inyo ngayon. Sana sa buhay natin ang mga salita ng Diyos, mga aral ng Diyos. Salamat sa Diyos.